So yun po yung isang bagay na makikita natin. Kaya yung first reason is to serve God's purpose. Now, what is the second reason? Ang pangalawa pong reason ay letter A. For us to appreciate selflessness. Yan. Kasi mayroong mga nag-iipon pero ang kanilang purpose na ay para i-avail yung kasiyahan sa buhay. Hindi naman masamang maging masaya. Pero kung yung kasiyahan mo ay para sa sarili lang, para sa pamilya lang, at wala ka nang pakialam sa ibang mga taong nakapaligid sa iyo, tingin mo ba yung pagpapala ng Panginoon ay para sa iyo lang? Di ba napag-aralan na natin nakaraang linggo, kaya ka pinagpapala ng Panginoon, higit pa sa iyong pangangailangan, yung more than enough para may magamit ka sa pagtulong sa pangangailangan ng iba, lalo na sa iyong kaanak. Kaya may purpose pa rin. And then you appreciate yung selflessness. Ginagawa ko ito hindi para sa sarili ko. Yun ang ibig sabihin nun. Maliwanag sa iyo na mayroong dahilan ng Panginoon. Kaya ginagawa ko to. Kaya hindi mahirap sa iyo yung magbigay eh. No? Pag-uusapan pa natin yan sa mga susunod nating pag-aaral, yung give all you can. No? Pero dito, pinapakita dito sa Luke chapter 12, 17 to 21. Wala ho dito sa atin, pero bayagan nyo kung basahin po. Ang sabi rito sa Luke 12, 17 to 21, kaya nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Di ba sabi noong mayaman, wala na akong paglagyan ng aking mga ani. No? Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos, verse 19, ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpasarap sa buhay. No? So, kasama rin yung sa sinabi ni Haring Solomon. Pero sabi sa verse 20, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos. Kaya mahalaga dito, iba yung purpose mo, iba yung purpose ng Diyos. Kaya sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Okay. So dito maliwanag na ang hangarin itong taong ito para sa sarili. Pero kung meron siyang hangarin para sa anak, kaya minsan nakakatuwa ho yung mga magulang, buhay pa sila, no? Lalo na kung may ari-arian at may lakas pa, hinahati na yun sa mga anak. Kasi darating ang panahon kapag yung magulang hindi gumawa ng hakbang na mas maaga at siya'y binawian ng buhay, mag-aaway-away lang ang mga anak doon sa kanyang ari-arian. Kaya proper ho sa panahon natin ngayon, no, kung meron kang ari-arian at tingin mo medyo may edad ka na at kinakailangan mo nang hatiin yung iyong ari-arian sa mga anak, gawin mo na. Para pagdating ng panahon, hindi nila pag-aaway nyo at ma-appreciate ng mga anak yung selflessness. Kasi alam nila na yun ay ginawa mo para sa kanila. No? Kaya minsan, ito ho ay nakakasira sa pamilya pag usapin na yung ari-arian. Pero siyempre may karapatan ho yung mga magulang kung ano yung kanyang last will na sinasabi nga para doon sa kanyang mga mahal sa buhay. Kaya ito po ay practical na ginagawa. No? Kaya kung titingnan natin, sabi rito sa verse 21, ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-ipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Di ba? Kaya mga kapatid, tandaan nyo yan, Luke 12, 17 to 21. Basahin nyo, pag-aralan po ninyo. So yun po yung second reason. Kinakailangan, kaya tayo nag-iipon dahil to serve God's purpose. Second is to appreciate yung selflessness. Kaya kapag ang tao may contentment, hindi ka mahirap tumulong eh. Pag may contentment ka, kahit wala kang ang pera, hindi ka natatakot eh. Dahil alam mo, God will provide. No? Yung salitang God will provide, pinag-usapan namin yan ng mga pastor eh. Alam mo ninyo, yun po ay karanasan, kaya natin na-declare. At yun po ay laging nakakabit doon sa Matthew 6:33. Na kapag pinagsikapan mong ikaw ay, sabi nga, seek ye first, no? Pagharian ng Diyos at ng kanyang katuwiran. Lahat ng bagay
idaragdag. So nagkakaroon ng karagdagan sa buhay mo. Hindi mo nga hinihingi, pero sumusunod ka lang sa kalooban ng Diyos. At ang Diyos nagpo-provide dahil anak ka niya. No? So yun po yung maganda ron. And then thirdly, another reason, no, to save more is because we value God's promise. Di ba? Binibigyan mo ng pagpapahalaga yung pangako ng Diyos. Minsan natatakot tayo sa future At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Lalo na kung nakakaranas tayo ng katulad ng karanasan natin ngayon, pandemic, walang trabaho. No? Kasi nga ang kulang, pagtitiwala. No? Hindi natin binavalue yung faith. Hindi natin binavalue yung merong eternal value. Ano ba yung merong eternal value? Sinabi yun sa 1 Corinthians 13, no? Wala ho dito, pero nakalagay doon. These three remains. Ano yung nananatili? Faith, hope, and love. Kaya nga merong eternal value yung faith. At merong eternal value yung hope, no, for the future. At ikaw ay may eternal value yung love. Kaya yung charity. Kaya nga pakikita natin dito, we value yung pag-ibig ng Diyos at yung kanyang pangako. Kaya nakalagay doon M633 no, dyan sa ating value God's promise doon sa Matthew 6:33. Na kapag tayo ay, if we seek, kasi sabi ron yung salitang kondisyon yung salitang but seek ye first. No? Yun ang sinasabi doon. Kung gusto natin magkaroon ng mga, yung pangako ng Diyos magkaroon ng katuparan sa atin, ang sabi roon, ngunit, di ba? Higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. So, may contentment ka sa puso mo because you value God's promise. No? Kaya sabi ko nga, hindi natin pag-uusapan dito yung paano ka ba mag-iipon. Kasi yung mga blessing ng Panginoon, dumarating yan merong kinwento sa akin yung aking anak na naalala niya daw yung patotoo ng isang kapatid sa pananampalataya. Tuwan-tuwa siya nagpatotoo sa harapan ng marami. Ang sabi niya, ako po ay binless ng Panginoon kasi namili ako sa isang supermarket. Tapos marami kong binili. Pag uwi ko, sabi niya, nakita ko na sobra-sobra yung sukli sa akin. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Hindi ko alam kung yun ay tama ho ba, yun ba ay blessing o hindi ka sumunod sa kalooban ng Diyos. No? Actually, kung titingnan natin, wrong value. Minsan maliho yung ating pagtingin sa blessing. Halimbawa, ikaw ay kumita ng malaki pero may pandaraya. Blessing ba yun? Hindi yun blessing. Pero kahit konti lang ang kinita mo, pero yun ay ayon sa kalooban ng Diyos at hindi ka ng apak at ng agrabyado ng tao. No, yung kitang yun, blessing yun. At yun yung pagiging mabuting katiwala. No? Kaya dito makikita ho natin na meron pang magandang kwento dito. Meron daw pong isang mananampalataya na talagang ang kanyang kapahayagan ng pagsamba sa Diyos, ginagawa niya araw-araw, lalo na tuwing umaga. No? Bago pa sumikat ang araw, lumalabas siya sa kanyang bahay, tapos aawit siya ng malakas sa Panginoon. Tapos pinupuri niya ang Panginoon. Tapos doon din siya nananalangin. At minsan, ganito yung kanyang panalangin, sabi niya, Panginoon, salamat po sa lahat ng pagpapalang binibigay niyo sa akin. Pero ito pong darating na mga buwan ay wala na po kaming bigas. Kaya salamat po dahil kayo po ang magpo-provide ng aming pangangailangan, lalo na yung kailangan naming bigas para sa aming pagkain araw-araw. So, ginagawa niya araw-araw yun. Pero meron siyang kapitbahay na yung kapitbahay niya ay hindi mananampalataya. Actually, hindi naniniwala sa Diyos. Atheist. No? At dahil laging nagigising ng maaga dahil doon sa ingay nitong babaeng ito, naiinis itong atheist. Sabi niya, ano ba ito? Nananalangin pa dito sa harapan ng sa aking pangbahay. No? Tumatapat itong mananampalatayang ito. Wala namang Diyos, sabi noong atheist. Pero dahil araw-araw ginagawa yun,
at nadidinig niya na sa panalangin, nagpapasalamat sa bigas, dahil gusto niyang tumahimik na doon sa panalangin, ang ginawa nitong atheist, bumili siya ng 2 sakong bigas. At nung gabi, inilagay niya doon sa may pintuan ng babae. Kaya paglabas ng babae kinabukasan, nakita ng babae 2 sakong bigas. Kaya lalong nagpuri sa Panginoon, lalo siyang nag-ingay. At sabi niya, salamat Panginoon dahil tapat ka at totoo ka sa iyong mga pangako. At ito ngayon, ako ay pinagpala mo. No? Isang miracle. So, anong ginawa ngayon? No? Lumabas ngayon na itong atheist. Sabi niya, nasisiraan ka talaga ng bait. Alam mo ba na yung mga bigas na yan, hindi yan galing sa Diyos mo. Ako na ang bumili niyan. Kaya hindi ang Diyos ang nagbigay sa iyo, ako ang nagbigay sa iyo niyan. Sabi nitong atheist. Lalong tumawa yung babae, salamat Panginoon dahil kahit yung kapitbahay kong hindi naniniwala sa inyo, ay ginamit yung instrumento para mangyari yung iyong pangako para sa akin. Alam niyo mga kapatid, yung pangako ng Panginoon dumadating yan sa tamang panahon. Hindi ho tayo papabayaan ng Diyos. If we value God's promise. Okay? Yung panghuli,